Magandang araw sa ating lahat. Welcome back, Rampage Photo Vlog. So, ngayon may hatid tayo. May isishare ko sa inyo. Napakatindi itong balita na to. Bago lang to. Saka talagang panoorin nyo. Kasi dapat yung malaman na nangyayari. Ni Tatay Digong. So, si Tatay Digong nung umalis papuntang naalala nyo, yung papunta siyang Hong Kong. Pinapalabas na marami ng mga balita-balita bali-balita na tumakas na daw kasi huhulihin ng ICC. Ngayon, ngayon talagang plano na pala nila ngayon. Kaya nung bumalik si Tatay Digong, inaabangan na nila. Na ang problema, talagang hindi na maganda kasi ito, presidente, former president pa to, no? Ginagawa nila ng nagawa nila ng gano'n din. Paano pa kaya tayo mga ordinaryong tao? So, inaabangan nila kasi huhulihin nila. Ay ngayon, akala ni Tatay Digong may warrant. Hindi natatakot. Yun yung tatay natin. Pinapanindigan niya yung taong bayan. Pinapanindigan niya yung Pilipinas. Gusto niyang harapin kasi akala niya may warrant. Ang sabi ng asawa, kasama pa niya yung abogado niya, sabi ng asawa, walang warrant. Ngayon, saan ba, ano ba totoo? Diba? Kaya napakatindi na. Marami ng mga pinagagawa, talagang ginagamit nila ang posisyon nila. Kaya nga, nakakatakot to pag magpatuloy pa rin to kasi ang problema, ginagawa nila sa mga tao, mga high profile na ngayon, former president na yan, vice presidente, mayroon pang pastor, Kibuloy, ginawa nilang ganyan. Paano pa kaya tayo, mga ordinaryong tao, mga mahirap, di ba? Gawa nila ng paraan, paikuti na tayo para tayo yung mga lulugmok. No, ngayon, ito, panoorin nyo. Hindi lang to, hindi to galing sa akin, napanood ko to sa bibig mismo. Sa bibig mismo ng inakusahan. Ay, ito. Oh. Asa si Bingbong? Bong! Bong! Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Abusado. Dili mo sila dapat ito. Ayaw lang. Wala lagi wala. Bong, Bong, just Bingbong. Masakay tayo lahat. Ayaw ka masama kayo dito magkaroon ganyan. Oh, di ba? Grabe na to. Akala ni Tatay Digong, abogado yun Fiscal yun Akala niya may warrant, kaya sinabi niya, harapin niya. Kaya lang, tinanong sabi ng asawa, walang warrant. O, di ba? Kasi kung gusto mong hulihin yung tao, pakita mo yung warrant. Hindi yung dadamputin mo lang yung walang, di ba? Hindi niya pakita ang warrant. Ibig sabihin, ngayon, para magpatunay talaga, dito lahat nun, dito gawa-gawa ko lang. Napanood ko to galing mismo sa bibig ng pinagbibintangan. No? Ngayon, may isang abogado, pinaliwanag niya. No? Isang abogado, pinaliwanag niya tungkol sa mga warrant-warrant na yan. Ngayon, panoorin natin. Panoorin natin para maliwanagan kayo. So, ito. Everybody, I'm back for another video. So, ito po, nasingit ko despite the busy schedule kasi nahiya naman po ako sa inyo. Yung last ko sinabing tatry ko isingit, hindi ko po nasingit. So, ngayon, pinagsikapan ko po na masingit talaga sa schedule. So, today po, pag-usapan natin kung meron ba talagang arrest warrant si former President Rodrigo Roa Duterte, si FPRRD po. So, currently po, yung mga lumalabas sa balita is meron daw siyang ICC warrant or red notice from Interpol. Okay? So, yan po yung papag-usapan natin today. So
So syempre po, since yung pinapag-usapan natin dito is the ICC and Interpol, the only way for us po para makakuha ng verified documents, meaning documents from the actual source as to the status of the case of former President Rodrigo Roa Duterte, kailangan po natin puntahan dyan is yung official website ng mga institutions na yon, okay? So ito po, una natin tingnan muna yung sa ICC, yung International Criminal Court. So ang una po natin titingnan dito is yung ICC. So may kita po nyo dyan yung website, icc-cpi-int/defendants. Okay, so yung defendants po, ito yung mga actual cases sa ICC kung saan nasa trial proper na po talaga sila. So dito po, kinlik ko to, ito ulitin natin. Kiklik ko po tong warrant of arrest dito, okay? Tapos kung makita po nyo ngayon, pag i-click nyo yan, lalabas po ngayon lahat ng mga defendants na may warrant of arrest pending. At ito, nakalagay din po actually sa baba kung ano na yung status ng mga cases. So dito po, kung titingnan nyo, Abdus, Aggali, Al-Abi, in short, alphabetical po to yung mga nakalista dito, okay? So ngayon, ulitin ko po, warrant of arrest, naka-click. And this is under ICC-CPI-International, meaning this is the International Criminal Court website. So ngayon, since alphabetical po to, punta na po tayo sa may dulo banda para at least lumabas yung letter R for Rodrigo. Pero kung gusto niyo po, tingnan din natin sa D. Kung wala, okay, ito letter A pa rin. Ayun, D na nga eh. Okay, wait, balik tayo guys, sumobra ng konti. Okay, so ito po, letter E na rin ulit, balik ulit tayo. So ito, letter A, letter B, letter B, letter B, ayan, letter D, DAO, DOU. So yung letter D po is up to DOU only. In short, wala pong Duterte, okay? Kita naman natin dito. Ayun, punta tayo just to verify. So ngayon, nasa letter E na po tayo, El Shagagi. Tapos may kita nyo naman po dyan, nakalagay dyan, no? Arrest warrant issued on 6 April 2023. So sa D po, walang Duterte as we have checked. And yan, LE, tapos G. Ito, si Gaddafi, nasama pa nga po eh. Pero anyway, punta na po tayo sa R para mas mabilis. Okay, so skip natin to. Number 5. M, N. May nakita ko yan, Netanyahu. Ito po yung, I believe sa Israel yan. Prime Minister of Israel. So ito yung isa sa pinaka-recent na issue, November 21, 2024. So di ba merong war ngayon yung Israel versus Palestine. So anyway, nadaanan lang po kasi nakita ko yung Netanyahu. So ngayon, continue po tayo. Hanapin natin yung letter R. O, okay, wala pang R. So sa O, sa S, wala pong, from O, dumiretso po agad ng S. In short, wala pong R, okay? So dun sa D, makita po natin dito sa ICC website, wala pong Duterte. Sa R, wala rin pong Rodrigo or Roa. From O, dumiretso po agad sa S dito, okay? And sa mga interested po na gusto ma-check to, punta lang po kayo dito sa website, icc-cpi.international, okay? Tapos punta po kayo niyan dito sa situations and cases, tapos ito sa defendants. So pag-click nyo po yung defendants, ito po, home defendants yan, lalabas po yan lahat ngayon ng mga pending cases sa International Criminal Court. So ang meron lang po dito is may kita po natin under defendants, wala po yung Philippines, pero under investigations is nandito po yan yung Republic of the Philippines. So investigation, Republic of the Philippines, okay? Tapos pag i-click natin dyan, ang mga nakalagay dito is yung alleged crime within the jurisdiction of the court, including but not limited to the crime against humanity of murder committed in the Philippines between 1 November 2011 and 16 March 2019 in the context of the so-called war on drugs. So in other words po, it is still under investigation po ng ICC yung case ni former President Rodrigo Roa Duterte. At pag investigation pa naman po, wala pa po yung arrest warrant, diba? Because if it is wala pa po yung arrest warrant because if it is still under the investigation stage po, there is still no actual case filed. Dire-review pa lang po yan kung meron ba talagang kaso against dun sa respondent in this case, which is si FPRRD. So as of the date of this recording po, which is March 10, 2025, wala pa pong arrest warrant sa ICC website against former President Rodrigo Roa Duterte. And again, ulitin ko lang po, this is the only way for us na tayo pong mga private citizens, private individuals na ma-review or ma-check po natin yung status ng cases sa ICC kasi hindi naman po tayo papansinin ng ICC. However, makita po natin yan sa website nila kasi nagbibigay naman po sila ng updates. So again, klaruhin ko lang po as of the date of recording of this video, March 10, 2025, wala pa pong warrant of arrest na in-issue against FPRRD based sa ICC website po. Okay?
So ngayon punta naman po tayo sa next kasi yung nakikita ko rin pong isa is hindi daw via ICC kundi via Interpol daw yung arrest warrant. Okay? So para po sa mga gusto mag-review niyan, pwede po kayo pumunta sa Interpol website. Yung website po nila is interpol-int. So INT stands for international po yan. Tapos from there po, punta lang kayo dito sa click nyo lang tong how we work. Tapos lalabas dyan yung notices. And then, nag-load lang po. Then, pag lumabas po yan yung notices, i-click nyo lang po itong red notices. So, yung red notices po, this is equivalent to the arrest warrant po yan dito sa atin. Okay? So, ngayon, click nyo lang po itong view red notices. Tapos, maglalabasan na po yan yung mga accused dito, yung na may mga warrant or may red notice po sa Interpol. Okay? So, from here sa nationality, pwede nyo po yan i-click yung Philippines. Then, yan, click natin Philippines. Tapos, Di ba yun? Di ba? Klaro na yun. Yung ibig sabihin, gawa-gawa lang nila yun. O, di ba? Kasi klaro-klaro yung pinapaliwanag niya. Tinitingnan niya lahat. Walang Duterte. Walang Rodrigo Roa Duterte. Ayun nga sinabi ng yung asawa ni Duterte. Walang warrant. Saan galing yung desisyon yun? Huhulihin niyo isang tao sa former president. Ang ganda naman ng performance. Tapos, nako, hulihin nyo sarili nyo. O, di ba? Ayun ang masasabi natin. So, ngayon, ang dami nyo sinasabi. Sabi nyo, wala nang sumusuporta. Desisyon ng taong bayan yan. No? Tungkol kay BP Sara, yung pag-impeach sa kanya, desisyon ng taong bayan. Paano ang desisyon ng taong bayan? Makikita niya sa social media lang. Nakikita nyo kung ano. Ngayon, klaro-klaro yung sinabi ng isang abogado. Wala pang warrant of arrest. May nakita siya, yung nakita lumabas doon, may investigasyon. 2011, 2016 pa. Walang hanggang sa kasalukuyan, March 10, kahapon March 10, 2025, walang warrant of arrest. Ngayon, ba't nyo huhulihin? Kasi yung pinaano nyo, may warrant of arrest ng ICC. Kasi talagang ICC lang, pero wala, sinabi na nga, walang kapangyarihan ng ICC kasi hindi tayo bibro ng ICC. Grabe na ngayon, nakakatakot. No? Tingnan natin, subaybayan natin ang susunod na kabanata. Hanggang dito na lang, huwag niyong kalimutan, subaybayan yung mga pangyayari, hindi lang sa vlog, yung mga pangyayari sa bayan natin, sa bansa natin. Kasi buhay ng mga anak natin, buhay ng mga apo, mga bagong henerasyon, hindi para sa atin yan. Kawawa. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyong lahat.